Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pagtapat ni Tapales, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So alam nga po nating lahat na madalas magbigay ng tulong ang ating pambato na si former 3 Division World Champion angas ng Pinas, Janriel Casimero sa publiko, kung saan namimigay ito ng sako-sakong bigas sa mga nangangailangan. Subalit tila tinapatan nga po ito ng isa pa nating pambato na si former Unified IBF and WBA Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales. Kung atin po kasing matatandaan na hinamon si Tapales ng kapatid ni Janriel na si Jason Casimero na tumulong sa mga kapwa Pilipino. Ayon kay Jason ay alam niya daw na malaki ang kinita ni Tapales sa naging laban nito kontra kay undefeated 4 Division World Champion Japanese Monster Naoya Inoue. Kaya naman dahil dyan ay kumasa po si Tapales sa hamon ni Jason. 2 linggo pa lang po kasi ang nakakalipas mula nang magtuo sila ni Inoue ay namigay na din ito ng sako-sakong bigas sa publiko. Bagay naman na nagpasaya ng husto sa mga residente ng barangay na kanyang tinulungan. Magmula po nang sabihin ni Tapales na hindi niya daw kilala si Casimero, ay mas pinili na po nitong manahimik at mag-enjoy kasama ang kanyang pamilya. Hindi na po kasi siya bumanat pa at sumagot sa mga naging birada sa kanya ni Casimero, partikular ni Jason. Sa kabilang banda naman mga idol ay tila ininsulto naman nga po ni Floyd Mayweather Jr. si Naoya Inoue. Ito po ay matapos sabihin ni Mayweather na hindi niya daw alam kung paano bigkasin ang pangalan ng binansagang halimaw ng Japan. Nakita ito ng mga fight fans bilang isang malaking pangiinsulto para kay Inoue. Dahil ibig sabihin po nito ay hindi binibigyan ni Mayweather ng respeto at atensyon si Inoue. Kung atin ding matatandaan ay pinapalabas din ni Floyd na gumagamit ng pinagbabawal na gamot si Inoue. Matapos nitong hamunin si Inoue na lumabas ng bansang Japan at lumaban sa Amerika. Nang sa ganon ay random blood testing din daw ito katulad sa lahat ng boksingero na lumalaban sa Estados Unidos. Maliwanag na po ngayon na hindi natutuwa ang mga Amerikanong boksingero na isa si Inoue sa mga nagdodomina sa sports ng suntukan ngayon. Dahil bukod kay Mayweather, ay nagkasundo din si Errol Spence Jr. at Terence Crawford sa kanilang opinyon na hindi karapat-dapat tanghalin bilang 2023 Fighter of the Year si Inoue. Ganyan na ganyan din ang ginagawa ng mga banyagang fighters noong mga panahon na ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao pa ang #1 boxer sa sports ng boxing. Mahirap kasi talaga para sa kanila tanggapin na ang mga boksingero galing sa kontinente ng Asia ang bumibida. Sa madaling salita ay ayaw nilang nasasapawan sila ng mga Asyano. Samantala, matapos nga po ng napaka-impresibong panalo ng 40 anyos na si Ismael Barroso nitong linggo lamang, kung saan tinalo niya via first round knockout ang matibay na prospect ng Golden Boy na si Ohara Davies, ay sinabi po ni Barroso na gusto niya daw ulit makalaban ang current WBA Junior Welterweight World Champion Rolando Romero. Lalo pat naniniwala talaga ito na palpak ang naging desisyon ng referee na ihinto ang laban nila noong magtuo sila nitong nakalipas na taon lamang. Dagdag pa ni Barroso na bukod kay Romero, ay gusto niya din umanong makasagupa ang knockout artist na si Ryan Garcia. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy.